Galing ng technology, no? Mahal nga lang po. Megit 10 milyon to. Hindi lang. Hindi lang. Ilan? Siguro na, pag isusumahin ko yan, Nasa 20 na? Eh, kasi high-tech masyado to. ay ibang bansa. Mahal. Pero pagka company ka naman talagang pag corporation kayo, Kaya naman. para Kaya lang, naman yung kita, di ba? Kaya naman. ano po, if depende kung lahat ng ano mo kakabili lang, siyempre wala pa. Pero isang taon, yun. Meron na. Kaya. Bilis, isang taon lang. Kaya. Depende sa tao. Okay? So ngayon naman ay pupunta tayo sa isang vent ulit, tunnel vent. At ito na po yung highlight. Papakita na natin paano mag-harvest ng egg na 100% mechanized. Yan. Ako excited ako dun sa hug nyo pag nag-open yun. Opo, malaki-laki yun. Gusto ko makarating doon yung bagong-bago, yung malinis na malinis pa. Para nakaka-amaze talaga yung walang alikabok, walang ano, lahat makintab. Ayan, umaandar na siya. Alcohol ulit. Opo, kada... Alcohol tayo ulit. Ito'y building number 2. Saan mapupunta yung itlog? Sa may sorting area. Pupunta po tayo. Diretso doon. Andun po, hiwalay sila. Kaya mahaba po itong conveyor na yan hanggang doon sa may kabila. Meron pa rin po. Nakita na aandar siya. So, ayan na. Ayan, oh. Maandar na sila. So, na-record na to kung kanino nang galing yung itlog. Yes po. Bali, kaya pag per building, before kami magpa-under ng isang building, nire-record na Record namin muna. Per size. Ayan. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ayan, yun po yung napakadaming itlog. So, papunta na siya dito sa dulo. At, ayan o. Walang nababasag. Wala po. Pagka matigas talaga ang shell, hindi siya nababasag. Hindi siya madaling mabasag. Kahit gaano kalayo yung linalakbay niya. Ayan na po siya. Ayun. Maakyat. Yun. Galing. Walang nagkakamali. Ayan o, paakyat sila lahat. At ito na, Ella. Yun na yung mga itlog, oh. Maganda ipakita mo dito, nanggagaling dito, oh. Oh. Galing. Yan. O, diba? Ang mga itlog lumalakad. So, gaano kalayo yung distance from building 2? Gaano kalayo yung lalakbayin ng egg bago makarating siya sa sorting? I think ito, mula doon. Ito kasi pag yung minutes na yan, nasa 10 minutes.
bago siya makarating sa 10 minutes? 10 minutes. Yung nilalakbay niya 10 minutes. Lahat covered yon. Sa simula. Covered lahat yung dadaanan niya. Covered. Bali pagka natapos po itong dalawang column naman Dalawang po ulit column. ang kapaanda rin. Galing. Isang way yun para ma-prevent namin yung crack. Since para hindi po sila nagkukumpul-kumpulan. And, so ayan, itong nakikita natin ngayon ay first time makikita, no? Tama yung claim ko, no? First time yung ipapakita sa labas, no? Yes po, First time ipapakita ng Evergreen ang kanilang egg layer farm na fully automated hanggang doon sa pag-harvest ng egg. So, sabi ni ma'am ay mula dito sa building 2 ay magta-travel yung egg ng 10 minutes bago siya makarating doon sa sorting area. Pagdating sa sorting area, 100% fully mechanized pa rin. Ganda. Pero medyo blur eh. Mas maganda kung ano. Ayan, Zoom. kukuha ka ng kanan. Ella, closer kasi itlog. At saka yung bumbu. Yan, sige pa. Yan. Ayan, kita na ba? Yan. Pakita mo yung red dito sa edge. Yan. Oops, too much. Yan. Okay. Ganda. Ilang minutes yung from dito sa chicken bago ma-harvest lahat yung itlog? Itong side na to, itong column na to, isang umaabot po column. ng isang oras yan. Isang oras? Isang oras. Wag mula sa pinakadulo hanggang dito. Isang oras. Oh, wow. So, Bago pa lang usually- siya umakyat dito. Isang Itong bumabagsak na to na nakikita natin sa video ay inaabot pala yan ng isang oras bago makarating dyan mula dun sa dulo ng tunnel vent. Oh, wow. Ella dito. Akit ka. Ayan, Ella ganyan nga. Lakarin mo papunta doon sa dulo. Okay, Ella. Isang shot na galing dito, ipapan mo, paakyat dun. Okay. Okay, labas, Ella. So, yung mga itlog na yan, ito na yan. Oh, wow. Amazing. Tapos dito sila. Ito yung ita-travel nila na malayo. Grabe. Nandito lahat yung mga itlog. Nakaka-amaze. Ayan. Ang daming itlog talaga, oh. Grabe, oh. Nandito sila lahat. Nagta-travel sila. So, abangan natin yung egg. Papunta na siya doon sa sorting area. Ito naman po yung sorting namin. Okay, papasok na yung itlog dito sa sorting area. Nanggaling yung conveyor doon sa labas. Ayan, papasok lahat ng itlog. Nandito sila, napakadami. And pupunta doon
So, ilang minutes ma'am naman ang ibabiyahe ng itlog? 10 minutes po. 10 Mula minutes. building 2. Papunta dito. From building 2, kung saan tayo nag-harvest, papunta dito sa sorting area, another 10 minutes. At ito na sila. Tadan! Ito, super ganda. Ito na ho ba yung sorting? Yes, ito na po. Makikita nyo kung paano yung sa handling, tinitingnan kung may ma-crack ba, hanggang dun sa matimbang sila. Ito nakaka-amis po. So ito, ang ginagawa niya dito ay wala pang sorting dito. Wala pa. Inihilera lang niya. Nire-ready niya lang. Rene-ready lang Then, niya. dito Pagdating po. dito, tignan mo, nakaayos na siya. Pagmasdan niya po, kung ano yung pointed, siya ang bumabaliktad. Kung ano yung Bumabaliktad yung pointed. itlog. But if hindi siya pointed, hindi siya babaliktad. Anong ibig sabihin nun? Kinakailangan po ang pointed ay nandito banda. Oo, dito Ella, pakita mo. Ang mga pointed daw, dadali niya rito. Sa side na to. Sa side na to ang pointed. Ang laki oh. Kasi sa isang kamay ko, Oo, so ito yung pointed? ito yung pointed. Pointed, okay. Ito po yung hindi. So, if ilalagay ko siya dito, at Ibig sabihin, nung egg, yung egg babalik na rin niya para yung pointed na side dito. Yes. Yung hindi pointed na side dito. sampo. Yan. Binabaliktad niya. Galing niya. Para yung hindi pointed, yun naman yung nasa ilalim. Yes. Pag linagay nyo sa tray. So ito naka-sort na to. Lahat to pointed, ito hindi pointed. Ayan, punta tayo dito. At mayroong isang quality control dyan. Okay, Yeah. so ito Pag ngayon ganyan. yung candling na tinatawag. Pag ganito natin. Okay. Ito, ma'am, anong purpose ng candling? Makita if may crack, para ma-separate po yung crack or if may Or nahalong madumi. dirty. Kagaya nito, madumi. Kaya po nito. Ayan. May mga Ayan o, hinihiwalay. yung Yes mga po. madumi, ihiwalay. Hinihiwalay. Bargain na to. Yes. Iba na ang price. Iba na Yes. presyo. Ayun ma'am, oh, may mga Yeah. Ayan, hahabol si kuya. Kukunin niya lahat kasi in-store po natin siya. Diyan makikita yung mga crack or if may ibang pwedeng tanggalin. Para lahat na mapunta po doon, good na. Malinis. Pakita mo yung nagsisort siya. Pakita mo rin yung buong kasama si kuya. Naglalagay po ng tray. Ito, naglalagay ng tray. Grabe. Sa per tray, ibang-ibang size po kami. May ibang-ibang color po kami. Pagka ganito kulay blue, XL po yan. And dito, may green. Large naman to, large. Large. To, Yellow. medium. Medium po yung yellow. Red. Small. Grabe ang sistema. Mhm. Per size po may ayan, bali dito medium. Binabanggit ko po kanina yung pointed Oo. para lahat ng pointed nasa ilalim. Nasa ilalim ang pointed. Para lahat sila pare-parehas na nasa ilalim. Kasi once na nasa ibabaw, may tendency na kapag kinumpile mo siya, mag-crack siya. Ilalim lahat. Yes. Ayan, So, ito po yung small. Ito Diyan yung naman- medium. Ito po yung medium. Yeah. Large, Large. XL, XL. Jumbo. Jumbo. Oh, ang lalaki nun. Ang lalaki talaga niya, oh. Bakit mo may tinatanggal ka dito, kuya? Extra jumbo pa. May extra jumbo pa. cellphone. Ano yan? Isang Dalawa ang cellphone. ano nan? Ang
itlog. Double yolk na siya. Dito na yung mga itlog. Ito yung pinaka-weighing scale niya. Ito, okay. Andito yung pinaka-weighing scale. Hindi lang siya masyadong kita. Pero nandito siya. Ayan, itong pinagpapatungan ng itlog na yan. Yun yung pinaka-weighing scale. Then, yung mga finger na itim, dadalhin niya sa different location ng mga sizes. Oo. So from here na na-sort na niya. Yes po. Tapos alam niya no kung saan niya ibabagsak. Yes po. Nakadesign talaga si weighing scale. Alam din niya kung napuno, ibababa niya. Sakay na lang ng itlog. Sakay. Amazing. Amazing. So ngayon, ito na yung loading, ma'am. Yan. Okay. I-load na yung itlog. Then, ita-transfer na siya sa, sa pinaka-marketing area namin. Oo. Ayan na. Grabe. Woo! Ito maganda dito mag-picture. Picture kami na kuya. Sige kuya, tingin ka doon. Tingin ka doon. So ito na. So naglo-load siya. Kita nyo naman. Ella, pakita mo, napakalaking truck. Pakita mo, Ella. Napakalaking truck. Araw-araw yan, nauubos. Grabe. Wow, ang daming itlog. Okay yan. After niyan, tapos na. Natakot na nga eh sa dami. Ito po yung truck. Napupuno yan. At ilang truck, ma'am, ang lumalabas araw-araw? Apat. As in lahat. Sa isang araw. Nakaka-apat na truck lang kami. Apat na truck. At nakakadalawang balik lang siya. Okay. Apat na truck ang napupuno araw-araw para maglabas ng itlog. Okay. Dahil aalis na siya, medyo shortcut natin yung process. Babalikan lang natin yung iba na hindi natin nakakita pa masyado. Okay, going back dito, doon pa lang sa tray, may ano na sila, may system. So, naka-color coding yung tray para malaman nila ano yung extra large, large, jumbo, medium, small. So, as you can see, yung itlog, dahil automated, alam niya saan siya babagsak based doon sa weight. Ayan, kaya nasusort siya ng maayos dito. Yan, pag napuno yung isang tray, aandar na yan papunta doon. Diyan pa lang may intervention ng tao maliban doon sa ano kanina, sa anong tawag sa ganun, ma'am, yung tinitingnan yung ano, kung may crack, anong tawag sa ganun? Handling. Candling. So, yung candling ang first intervention ng tao. May extra kang ano. Ito, jumbo to. Truck. Aside from kanina may candling, no? Para ma-sort yung mga reject. Doon sa final process, dinodouble check pa rin nila at meron pa rin mga nakakalusot na may mga cracks. Ayun, no? Probably pagdating doon, wala siyang crack pero the process ng ikot-ikot niya, nakakrack siya. Kaya pagdating dito sa dulo, kina-quality control pa rin. At ito super mga laki, oh. EJ, ang tawag po namin siya. Extra jumbo daw. Yes po. Extra jumbo, malamang dalawa yung yoke nito sa loob. Papakita natin paano malalaman na dalawa yung yoke. Isa, dalawa. Makikita niyo po dun sa may parang may parang Oo, Yes. yan, oh, may mark.
Ito yung isang bilog. Ito yung isa. Dalawa yung yolk. Ay, naku, may crack yata. May crack. Ito. Turo mo, ma'am. Ano saan yung first? Ito yung unang yolk, pangalawang yolk. Yun yung pangalawa. Kitang-kita Ito siya super, dito. super, oh. Super laki na talaga nito, oh. Ayan, oh. Baka tatlo na to. Hindi. Ito, super laki. Ayan, kitang-kita lalo dito. Ayan, oh. Isa, dalawa. Magkatabi rin sila lagi. Kita mo, Ella? Ito sa sunset. Ayan. Tumagilid ka. Ayan, kita siya dyan. Ayan. Pulo lang. Isa, dalawa. Ayan, oh. Isa, dalawa. Alright. Ma'am Clarice, kami ay sobrang na-amaze Yeah. dito sa inyong layer farm. At kami ay nagpapasalamat kasi binigyan nyo kami ng chance na makita lahat yung buong process. Dahil karamihan po ng mga farms sa Pilipinas ay masekreto yung mga may-ari, no? Ayaw na lang ipakita. Kaya yung mga citizens natin, hindi nila nalalaman na may mga high-tech pala na farm sa Pilipinas. So, maswerte ang agribusiness kasi nagkakaroon tayo ng chance makita yung mga ganito. Ma'am, sa dami ng itlog on a daily basis, hindi kayo nagkakaproblema sa market? Sa ngayon po hindi. Gawa ng before pa po namin loadan yung building, ina-analyze na po namin Naka-ana na lahat yung yan. market na kung saan kami bibenta. Hindi lang kami bataan. Okay. May Zambales, may ibang mga bayan kaming pinagmamarketan. Oo. Ano yung mga yon? Yung mga buying stations ninyo, selling stations ninyo, pag-aari nyo rin yon? Hindi po. May ano lang May kami. mga buyers kayo. Yes, may mga Sila yung mga buyers. wholesalers. Yes po. So yung isang malaking buying Area po. area ay private yon na individual Yes. na bumibili sa inyo ng itlog. Yes. Ito yon, ito yung pupuntahan Yes, nito. yes. Okay. So, bakit kaya? Bakit walang kaproblema ang market ng itlog? Sa ngayon po, depende yon kung madaming supply, magkakaroon ng problema. Pero kung na-maintain mo yung dami nung ilo-load, or may time ka na ilo-load mo yung manok na hindi ganun karami yung Yung nag-load? yung supply, yes, yung supply. Ngayon po kasi may demand yung itlog. Like, may mga school, maraming gumagamit ng mga market, ibang Oo. supermarket. So, in demand po yung itlog. So, kung may school, kung may klase ang mga bata, malamang ito yung breakfast. Yes. Yan po talaga yung... Kaya may demand. Yes po. Oh, I see. Kasi yun Kasi yung mabilis. Opo. Mabilis ang lutuin ni nanay kasi nagising paggising. Every day. Na late paggising. So, Tsaka po, everyday. Every Parang day. yun yung parang kinalahi ng Pilipino na everyday may itlog. may itlog. Yes po. Ayan. So, yan ang maganda kina ma'am. Tansyado lahat. Hindi sila load ng load. Alam nila kailan sila maglo-load. Pero, ang next na tanong, meron bang pagkakataon na bumababa ang presyo ng itlog? Yes, meron po. Lalo kung madaming supply sa ibang mga bayan. Ano pong may- ginagawa nyo pag gano'n? Hindi ba kayo nalulugi? Hindi naman po. Lumilit lang ang kita. Lumilit ang kita, pero hindi ko naliliit. Lumilit lang kita. Luminipis ang Kumbaga, kita. ano naman Oo. po, nare-regulate naman siya. Siguro naman po ang ibang mga farm, ayaw din naman po na malugi sila. Sino nagre-regulate? Yung mga farm din po, nire-regulate din nila na, ganito, hindi kami pwedeng bumaba sa ganitong point. Hanggang doon lang. Yes, mga ganun lang. So, even mga ibang mga farm, even bumaba yung itlog, hindi sila Magbaba. magbaba dun sa gastos po Oo. nila. So, ilan ang buyers ninyo? Ilang stations yan? Ilang bayan? Madami. Tatlo usually po yung pinaka... Tatlong bayan lang? Tatlong bayan. Ubus na to? Yes po. Ilang palengke lang din po yan. Saglit lang yan. Wow. Ganon po kalaki yung market ng egg. Kailangan may regular buyer lang po talaga. Okay. Lalo kapag nag-endorse kami ng mga iba po customer, mawawalan kami ng mawawalan ng slots yung mga regular.
So, hindi kami nag-entertain ng maraming customer. Ayan. So dahil calculated nila yung production nila, mayroon lang din silang specific na buyers na mini-maintain. So yung buyers nila na existing, gusto lang nila yon i-maintain. At yun na yun. Dahil anyway, yung production nila ay sapat na para dun sa existing na Yes. market. So I guess business-wise, sobrang very practical, tansyado lahat, kaya kumikita yung business. Ayan na, narinig ka po na para sa'yo. Okay, Ma'am Clarice, thank you so Thank much. you po. Thank you. Sana hindi ako tawanan ni boss. Mga school, doon sila dyan. Na-amaze sila kung paano natatravel din ito. Ganun mo, walang intervention doon. Pero close po to sa public. Close. Close siya. Priority namin yung swine. Kaya Kasi sabi nga nila- timing, kasi nga pwede na mag-alaga. Oo. Pero nagbago lang yung protocol. Dapat pa may strict sa biosecurity. Yun na yung bagong cultural management. Yes po. Kaya yun yung gusto namin i-highlight sana. Gustuhin po ni boss yun. Sabi niya, hindi pa operated yung uminggan natin. So, sa Hermosa muna sila. Kung payag na po kayo. Hintayin ko na lang yon. Mga next year po yun. Bihira din po talaga pagka sa baboy. Bihira ang nakakapasok. Sobra. Mabait lang po talaga yung boss. So nakita natin yung cultural management ng egg layer mura doon sa tunnel vent, no? At first time magkakaroon ng human intervention dito sa sorting area. Mamaya sama na ako sa kanila. Ano naman to? Ay, mga ano lang po yan. Mga, ito CR, ito room. Para Lockers. sa mga, Gamit na stay lang. in. Ha? Talaga? Yes po, may mga, may mga room kami para sa mga stay in. Kuya? Ano sila? Magbibihis na ho tayo ulit at uuwi na tayo. Sobrang bilis lang ng shoot natin kasi sobrang efficient yung farm. Makikita mo na lahat, walang paligoy-ligoy, straight to the point. Nakita natin na amaze tayo. Okay, so natapos na tayo mag-shoot dito sa Evergreen Bioscience Technologies Incorporated. So, sila rin po ang sister company nila, ang Atlas Feeds, yung specialized or nag-excel or kilala na feeds para doon sa mga piglets, yung Atlas Feeds. So, gusto ko magpasalamat kay Sir Charlie Shah dahil pinagbigyan niya tayong makapag-shoot sa kanilang farm. Pinagbigyan niya tayo para lang ho magkaroon tayo ng content. Sir Charlie, thank you so much. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box.
Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.